Magandang gabi, mga kaibigan. Narito kayo sa isang tahimik na lugar kung saan ang mga kwento ay nagsisilbing gabay upang magbigay ng kapayapaan at katahimikan sa ating mga puso. Sa bawat sandali, hahayaan nating ang mga salaysay na ito ay magbigay ng katiwasayan at magpahinga sa ating isipan. Pumikit, huminga ng malalim at samahan ninyo ako sa kwento ng ang mangingisda at ang kanyang asawa sa isang liblib na pook sa tabi ng dagat. May isang mag-asawang namumuhay sa isang simpleng kubo, ang mangingisda na tinatawag na si Mang Juan at ang kanyang asawa, si Aling Maria, ay walang ibang yaman kundi ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at ang likas na yaman ng dagat. Bagamat hindi sila mayaman, masaya at kontento sila sa kanilang buhay. Bawat araw, maaga pa lang ay gumigising na si Mang Juan. Ang araw ay hindi pa sumisikat nang siya'y maglatag ng kanyang lambat sa dalampasigan. Ang dalampasigan ay tahimik at malamig. Isang perpektong lugar para mag-isip at magtrabaho ng tahimik. Minsan, pinagmamasdan ni Mang Juan ang malalim na asul na dagat at ang mga alon na dumadagundong sa baybayin. Ang hangin ay may amoy ng alat at ang mga isda sa ilalim ng dagat ay tahimik na naglalakbay. Hindi alam na darating na ang isang tao upang manghuli sa kanila. Isang simpleng buhay ang kanilang pinipili. Walang masalimuot na problema, walang inggit o galit, at walang mga ambisyon na magdudulot sa kanila ng pagkapagod. Si Mang Juan ay kontento na sa pagkuha ng mga isda upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Madalas ay nanghuhuli siya ng mga isda sa dagat, ngunit hindi laging maganda ang kanyang huli. Minsan, may araw na halos wala siyang mahuling isda at siya'y umuuwi ng kamay ang mga biyaya ng dagat. Gayunpaman, hindi siya umaangal sapagkat alam niyang darating din ang mga araw na siya'y mapagpala ng dagat. Si Aling Maria naman ay may mga simpleng pangarap. Bagamat hindi nila matamo ang mga marangyang bagay, tuwing umagay, ipinaghahanda ni Maria si Mang Juan ng agahan. Pinipili niyang magluto ng mga simpleng pagkain gaya ng lugaw na may pritong isda o kaya'y tinapay na may kasamang mantikilya. Masaya na sila sa ganitong buhay, ngunit may mga pagkakataon na si Maria ay nagiging malungkot at nag-iisip ng higit pa sa kanilang buhay. Bagamat siya'y hindi matangkad o maganda, ang kanyang puso'y puno ng pagmamahal sa asawa. Naku Juan, minsan ay nasabi ni Maria habang naghuhugas ng mga pinggan, ang buhay natin ay napakasimple. Hindi mo ba naiisip na sana'y magkaroon tayo ng isang bahay na mas maganda at hindi lang ito kubo? Maria, sagot ni Mang Juan, saan pa ba tayo pupunta? Wala naman tayong kailangan. Ang mahalaga, magkasama tayo at may pagkain tayong matitikman araw-araw. Ngunit alam ni Maria na may mga pagkakataon
na hindi siya ganap na kontento. Ang kubo na kanilang tinitirhan ay may mga butas sa bubong. Kaya tuwing umuulan, pumapasok ang tubig at dumadapo sa kanilang mga gamit. Minsan, si Maria ay pinagmamasdan ang mga mayayamang tao sa malalayong bayan at naiisip niyang sanay sila rin ay makaranas ng ganoong buhay, isang buhay na hindi puno ng paghihirap at pagsasakripisyo. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit si Maria ay may isang lihim na pangarap ang magtamasa ng mas maginhawang buhay. Ngunit siya ay hindi makapagsalita ng lantaran tungkol dito sa asawa sapagkat natatakot siya na baka magalit si Mang Juan. Ngunit may isang bagay na hindi maitatago ni Maria, ang malalim na pangarap na maging bahagi ng mas mataas na uri ng lipunan. Minsan, pagkatapos maghapunan, nauupo silang mag-asawa sa harap ng kanilang kubo. Pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit at nagsisimula silang mag-usap. Juan, ang buhay natin ay maganda, ngunit kung sakali lang na may pagkakataon tayong baguhin ito, hindi ba't maganda iyon? Tanong ni Maria. Maria, sagot ni Mang Juan, wala na akong hihilingin pa. Kung tayo'y magkasama, ayos na. Hindi natin kailangan ng marami, kundi sapat lang para mabuhay ng masaya. Si Maria ay napabuntong hininga. Alam niyang mabait ang asawa at hindi ito ang uri ng taong naghahangad ng sobra. Ngunit may mga pagkakataon na siya'y nagiging hindi mapakali. Hindi siya makapagpasya kung ito ba ay isang kasalanan o isang tamang hangarin. Bago magtakip silim, si Mang Juan ay nagpasya na pumunta sa dagat upang mangisda. Habang siya'y papalapit sa dalampasigan, iniisip niya ang kanyang mga pangarap at natutunan niyang tanggapin ang kanilang kalagayan. Nang dumating siya sa kanyang paboritong lugar sa dalampasigan, napansin niya ang katahimikan ng dagat. Ang mga alon ay kumakalabit sa buhangin at ang kalikasan ay tila may sinasabi sa kanya. Hanggang kailan kaya ako manghuhuli ng isda? Tanong ni Mang Juan sa sarili. Nais ko sanang magbigay ng mas maginhawang buhay kay Maria. Isang hapon, habang siya ay naghuhulog ng lambat, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Isang tila mahiwagang kislap mula sa ilalim ng tubig ang nagbigay ng senyales. Nang hilahin niya ang kanyang lambat, tumambad sa kanya ang isang isdang kasing gilid ng kanyang kamay, ngunit kumikislap ng gintong liwanag. Pakawalan mo ko, Mang Juan, ang sabi ng isda na may kakaibang tinig. Ako'y isang mahiwagang isda. Kung ako'y iyong papakawalan, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Ano man ang iyong hilingin, ibibigay ko sa iyo. Manghang-mangha si Mang Juan at hindi agad nakapagsalita. Ikaw ay isang mahiwagang isda. Paano kita matutulungan? Tanong niya, patuloy na hindi makapaniwala. Pakawalan mo ako at hindi ka magsisisi, sagot ng isda. Ang mga mata ni Mang Juan ay lumuha sa takot at kaligayahan. Hindi siya nakapagdesisyon agad, ngunit sa wakas ay nagpasya siyang pakawalan ang isda. Salamat isda,
Huwag mong kalimutan ang aking kabutihang ginawa sa iyo. Ang isda ay nagpasalamat at mabilis na lumangoy pabalik sa dagat. Iniwan ang mangingisda na nag-iisa, nakatanaw sa himpapawid. Hindi niya alam na ang desisyon na iyon ay magdadala sa kanya at kay Maria sa isang masalimuot na landas na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang linggo matapos ang insidente sa dagat, si Mang Juan ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain mangisda. Isang umaga, habang siya ay nakatambay sa kanyang kubo at pinagmamasdan ang mga alon sa malayo, hindi pa rin niya malimutan ang kakaibang karanasan na naranasan niya sa tabi ng dagat. Ang mahiwagang isda na iyon ay hindi na niya inisip muli. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang may kulang. Tinutok niya ang kanyang isipan sa mga bagay na simple ang kanyang pamilya. Ang asawa niyang si Maria at ang maliit nilang kubo. Ngunit may isang bagay na hindi siya matanggal sa kanyang isipan. Ang alok ng mahiwagang isda na nagbigay sa kanya ng 3 kahilingan. Kung ang isda ay totoo nga at ang mga kahilingan ay magbibigay sa kanila ng mas maginhawang buhay, maaari nilang baguhin ang kanilang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sigurado kung dapat ba niyang gamitin ang mga kahilingan. Kinabukasan, si Mang Juan ay naglakad na patungo sa dagat upang mangisda. Ang mga alon ay tahimik at ang hangin ay malamig. Habang binabaybay niya ang mga paborito niyang lugar ng panghuhuli ng isda, ang mga alaala ng mahiwagang isda ay muling bumalik sa kanyang isipan. Napansin niyang may kakaibang kinang sa ibabaw ng tubig at sa kanyang paglapit, nakita niyang muling lumilitaw ang mahiwagang isda. Ang isda ay kumikinang na parang ginto sa ilalim ng araw. Itinaas nito ang kanyang katawan at nagbukas ng mga mata na may mistulang kaharian ng dagat sa loob. Ang tinig na narinig ni Mang Juan mula sa isda ay bumangon mula sa mga alon. Mang Juan, ikaw na nagpakawala sa akin. Pumunta ka upang ipahayag ang iyong mga kahilingan. Wika ng isda. Hindi makapaniwala si Mang Juan sa narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maligaya siya. Isda, nagsimula siyang magtanong. Ngayon ay nandito na ako muli. May mga bagay akong nais sanang hilingin. Gusto ko sanang magbigay ng mas maginhawang buhay kay Maria at sa ating pamilya. Tumango ang isda at nagsabi, nais mo ba ng isang bagay na magpapabago sa iyong buhay? Isang mas maginhawang buhay ba? Si Mang Juan ay nag-isip sandali at nang makita niyang mukhang seryoso ang isda, napagdesisyonan niyang magtanong. Kung maaari, gusto ko sanang magkaroon kami ng mas malaking bahay. Mas maganda siguro kung hindi na kami mangangailangan ng pag-aalala tuwing umuulan o ng mga araw na wala akong huli. Ang iyong kahilingan ay makakamtan, sagot ng isda. Ngunit, Mang Juan, tandaan mo, may 2 kahilingan pang natitira. Pag-isipan mong mabuti. Pag-iisipan ko pa po.
tugon ni Mang Juan. At pagkatapos ay pinakawalan ang isda. Muling nilangoy ng isda ang kanyang katawan at lumubog sa ilalim ng dagat. Iniwan si Mang Juan na nakatayo sa dalampasigan. Ang puso ay naglalaman ng kagalakan at pananabik. Muli, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa kanyang isipan, isang malaking tanong ang naglalaro. Baka isang panaginip lang ito. Ngunit, nang maglakad siya pabalik sa kanilang kubo, hindi na niya nagawang balewalain ang kabigha-bighaning tanawin ng karagatan na tila nagpapahiwatig ng isang mas magaan at mas maginhawang buhay. Pagdating sa kanilang kubo, sinabi niya kay Maria ang lahat ng nangyari. Maria, may kakaibang bagay na nangyari sa akin kanina. Ang isda, ang mahiwagang isda na nahuli ko noong nakaraang linggo. Siya ay bumalik at nagbigay ng 3 kahilingan sa atin. Ang una, gusto ko sanang magkaroon tayo ng isang mas maganda at mas malaking bahay. Nais kong hindi na tayo mag-alala tuwing umuulan at malamig ang hangin. Nakangiti si Maria habang binibigkas ang mga salitang iyon. Ano? May pagkakataon tayong magkaroon ng bahay, Juan? Hindi ako makapaniwala. Ngunit sa mga mata ni Maria, makikita ang isang kislap ng kasiyahan at pagnanasa. Nais niya ng higit. Hindi lang siya kontento sa isang malaking bahay. Mas mataas pa ang pangarap niya, ngunit hindi siya nagsalita agad. Sa halip, niyakap niya si Mang Juan at nagsabi, "Kung totoo ito, Juan, sigurado akong magiging magaan ang ating buhay." Kinagabihan, habang sila ay natutulog, ang mga paboritong alon sa dagat ay tila nagsimula muling mag-ingay. Ang kanilang boses ay dumadapo sa hangin. Sa ilalim ng gabi, nagising si Mang Juan mula sa isang malalim na pagtulog. Naglakad siya palabas ng kubo at tinitigan ang madilim na dagat. Hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging kahulugan ng kanyang huling kahilingan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kabuntot na tanong kung tama nga ba ang ginagawa nilang ito. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin naaalis sa kanyang isipan ang malalim na takot na baka ang lahat ng kanilang nagnanais ay magdulot ng kapahamakan. Ano ba ang mangyayari kapag lahat ng bagay ay nakuha mo? Tanong niya sa sarili. Ngunit ang pagnanasa ng mas maginhawang buhay ay malakas na naguudyok sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpatuloy ang buhay ng mag-asawa. Ngunit iba na ang kanilang kalagayan. Ang dating kubo, nilang gawa sa kahoy at nipa, na palaging pinipilit nilang ayusin tuwing umuulan, ay naging isang maluwang at magarang bahay. Ang mga dingding ng kanilang bagong tahanan ay gawa sa matibay na ladrilyo at ang bubong ay gawa sa makintab na yero. Ang sala ay puno ng magagarang kasangkapan. Ang mga bintana ay malalaki at may mga kurtinang magaan. Lahat ng bagay ay tila tumutugma sa kanilang bagong buhay. Si Maria, na matagal nang naghangad ng isang mas maginhawang buhay, ay labis na natuwa sa bagong bahay. Nais niyang magtayo ng isang hardin na puno ng mga prutas at bulaklak at gumawa ng mga plano
kung paano nila pagyayamanin ang kanilang bagong tahanan. Ang kagalakan sa kanyang mukha ay hindi matitinag at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging masaya at kontento. Ngunit may isang bagay na hindi matitinag kay Maria at iyon ay ang patuloy niyang pagnanasa ng higit pa. Bagamat hindi na sila nagugutom at hindi na nahihirapan sa kanilang pamumuhay, pakiramdam ni Maria na may kulang pa. Juan, minsan ay nagsabi siya, napakaganda na ng ating buhay. Ngunit, alam mo ba, hindi ko maiwasang mag-isip ng higit pa. Gusto ko sanang hindi lang tayo maginhawa. Gusto ko tayong maging higit pa sa mga tao sa paligid natin. Hindi ba't mas maganda kung tayo'y magiging mga hari at reyna ng ating sariling mundo? Si Mang Juan, na kahit natuwang-tuwa sa bagong buhay, ay medyo nag-aalangan. Maria, sabi niya, huwag mong isipin iyon. Hindi ba't mas maganda kung manatili tayo sa kung anong mayroon tayo ngayon? Hindi ba't sapat na ang maging masaya at kontento sa kung anong dala sa atin ng buhay? Ngunit hindi nakikinig si Maria. Juan, isipin mo, kung tayo'y magiging hari at reyna, tiyak magagawa natin ang lahat ng ating nais. Hindi na tayo magkakaroon ng mga alalahanin at lahat ng tao ay maghahangad na maging katulad natin. Napansin ni Mang Juan ang matinding pagkasabik sa mga mata ni Maria. Alam niyang ito na ang simula ng hindi mabilang na pangarap na magbubukas sa kanilang buhay. Ngunit may kabuntot na takot na gumugulo sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagnanais, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Hanggang saan tayo dadalhin ng mga hangaring ito? Nang gabing iyon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos ng hangin, bawat alon na dumadagundong sa dalampasigan ay nagsisilbing paalala ng kanilang desisyon. Kung ang lahat ng ito ay dahil lamang sa mga hangarin ni Maria, gaano kaya kaligaya sila kung mas marami pa ang kanilang makakamtan? Isang linggo ang lumipas at si Maria ay patuloy na nagsisiguro sa kanyang plano. Juan, wika niya, alam kong hindi mo pa rin naiisip ang aking nais, pero subukan mo lang. Isang kahilingan lang maging hari at reyna tayo. Sigurado akong magiging magaan ang ating buhay. Hindi na nakapagpigil si Mang Juan. O sige na, sagot niya. Pupunta ako sa isda, pero sana'y mag-ingat tayo sa mga hilingin natin. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Mang Juan. Isang kagalakan at takot ang nararamdaman niyang nag-aalab sa kanyang puso. Naglakad siya papuntang dagat, hindi pa rin sigurado kung anong magaganap. Dumating siya sa dalampasigan at tumingala sa abot tanaw. Isda, aniya, nasa harap ko na naman. Huwag mong gawing masama ang aming hilingin. Ang aking asawa ay nais na maging hari at reyna kami. Kung maaari, sana ay matupad mo ang kanyang kahilingan. Mabilis lumitaw ang isda mula sa mga alon. Kumikinang ang katawan nito na parang ginto.
Nais mo bang gawing hari at reyna kayo? Tanong ng isda na may tamis at kabighanian sa boses. Makakamtan ninyo ang inyong hiling. Oo, sagot ni Mang Juan. Basta't sana ay hindi kami mawalan ng lahat. Sana'y maging magaan ang aming buhay. Tandaan mo, Mang Juan, sabi ng isda, ang lahat ng bagay ay may presyo. Maging handa kang tanggapin ang magiging kahihinatnan. Walang kamalay-malay si Mang Juan na sa simpleng desisyon ng pagbabalik ng kahilingan ay magsisimula ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Matapos makuha ang pabor ng isda, naglakad siya pauwi, hindi alam ang darating. Pagbalik ni Mang Juan sa bahay, hindi makapaniwala si Maria nang makita ang nangyari. Hindi lamang nila nakuha ang isang magarang palasyo, kundi siya at si Juan ay nakoronahan bilang hari at reyna. Isang pagdiriwang ang nagsimula sa buong bayan at ang kanilang bagong buhay ay puno ng mga kasiyahan at kasaganahan habang ang mga tao ay pumapalakpak at ang mga masalap na pagkain ay inihahain sa harap ng kanilang palasyo. Ang puso ni Maria ay patuloy na nag-aalab sa isang bagong pangarap, ang magtaglay ng higit pa. Ngayon, tayo'y hari at reyna, wika niya. Ngunit alam ko may mas higit pa rito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng labis na kasiyahan at pangarap. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang labis na pagnanasa ay nagbabadya ng masamang hinaharap para sa kanila. Ang mga araw ay lumipas at sa bawat araw na sila ay hari at reyna, si Maria ay mas lalong nahulog sa pagkaakit ng marangyang buhay. Ang palasyo na kanilang tinirhan ay puno ng mga magagarang gamit at ang bawat silid ay may kakaibang ganda. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga gintong frame at mga mamahaling tela. Ang mga hardin ay puno ng mga bulaklak at prutas na hindi nila akalaing posibleng tumubo sa kanilang lugar. Ang mga kamalig ay puno ng mga hayop at mga alagang halaman na tila walang katapusan. Sa bawat sulok ng palasyo, si Maria ay masaya. Ngunit may isang bagay pa rin na hindi niya magawa ang matugunan ang kanyang pangarap. Si Mang Juan naman, bagamat tuwang-tuwa sa mga magagandang pagbabago sa kanilang buhay, ay nagsisimulang makaramdam ng panghihinayang sa kanyang puso. May mga tanong na hindi niya masagot. Bakit nga ba nila ninais ang mga bagay na wala sa kanila dati? Hindi ba't sapat na ang pagiging kontento? May mga pagkakataon na habang si Maria ay masaya sa kanilang palasyo, siya ay nag-iisa sa kanyang mga saloobin. Ang mga material na bagay ay hindi dapat maging sukatan ng kaligayahan. Ang kanyang naiisip, ngunit ang takot na mawalan ng lahat ay pumipigil sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, hindi na kayang itago ni Mang Juan ang mga pangarap ni Maria. Sa tuwing nakikita niyang maligaya si Maria, hindi siya makatanggi na ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ang mga mata ni Maria ay kumikislap ng labis na kaligayahan. At ang lahat ng mga tao sa kanilang kaharian ay labis na humahanga sa kanilang katayuan.
Si Maria ay tila hindi na muling titingin sa simpleng buhay na kanilang tinahak noong mga unang taon ng kanilang kasal. Isang araw, habang nagmamasid sila sa mga tanawin mula sa itaas ng palasyo, sinabi ni Maria kay Mang Juan, "Juan, tingnan mo, ang mga tao sa buong kaharian ay nagdiriwang dahil sa atin. Tayo ay hari at reyna, at lahat ng mga taong ito ay napapaamo natin. Ngunit, alam mo, Juan, mayroon pa akong isang pangarap." Napakunot ang noo ni Mang Juan. "Ano iyon, Maria? Hindi ba tayo ay magkasama na sa isang magandang buhay?" "Juan," sagot ni Maria, "ang maginhawang buhay na ito ay hindi sapat. Nais ko na tayo ay maging pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Gusto kong tayo'y maging Diyos ng buong mundo, isang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang ibang makikinabang kundi tayo." Napansin ni Mang Juan ang mga mata ni Maria na punong-puno ng pangarap. Ngunit sa puso niya may takot na tumitibok. Alam niyang ang mga pangarap ni Maria ay nagsisimula nang lumagpas sa kanilang kakayahan. "Maria," nagsalita si Mang Juan, "nasa ating mga kamay na ang lahat ng yaman at kapangyarihan, at may mga tao na sumusunod sa atin. Huwag na nating isama ang labis. Hindi ba't maganda na ang ating buhay?" Ngunit hindi na tumigil si Maria. "Juan, tingnan mo, tayo na ang hari at reyna. Kung magiging Diyos tayo, walang hangganan ang ating magiging kapangyarihan. Hindi ba't maganda iyon?" Sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, sumang-ayon na si Mang Juan sa kahilingan ni Maria. "Sige, Maria," wika niya, "pupunta ako muli sa isda. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo, gagawin ko." Kinabukasan, muli ay naglakad si Mang Juan patungo sa dalampasigan. Habang naglalakad, isang kabuntot na takot ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang huling kahilingan ay tila nagiging isang mabigat na pasanin. Nais niyang malaman kung paano nila haharapin ang mga consequences ng kanilang mga hiling. Ngunit, sa huli, tinalo ng pagnanasa ni Maria ang kanyang mga alalahanin. Ang puso ni Mang Juan ay puno ng kalituhan. Dumating siya sa tabi ng dagat at doon ay muling lumitaw ang mahiwagang isda. Ang katawan ng isda ay kumikislap na parang ginto at ang mga mata nito ay may kakaibang sinag ng mga bituin. "Mang Juan," wika ng isda, "narinig ko ang iyong hiling. Huwag mo kalimutan na may dalawang kahilingan pa kayo. Kung nais mong maging Diyos, ito ay magiging iyong kalooban." "Oo, isda," sagot ni Mang Juan. "Nais ng aking asawa na maging Diyosa kami, na maging pinuno ng lahat ng bagay. Sana'y matupad mo ang kahilingang iyon. Tandaan mo, Mang Juan," sabi ngang isda, "huwag mong kalimutan ang mga bagay na ipinagkaloob ko sa inyo. Ang kapangyarihan ay may presyo." Matapos magsalita, mabilis na lumangoy ang isda pabalik sa dagat at iniwan si Mang Juan na nag-iisa sa dalampasigan.
Nais niyang maglakad pa uwi, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niyang tila may dumapo sa kanyang puso, ang kabuntot ng pagnanasa ni Maria at ang takot na magbago ang lahat ng ito. Pagdating ni Mang Juan sa kanilang palasyo, si Maria ay agad na nagtanong, "Juan, natupad ba ang kahilingan ko?" Sa mga mata ni Maria, makikita ang matinding pananabik. Walang makakapigil sa kanyang pangarap na maging diyosa at maghari sa buong mundo. "Oo," sagot ni Mang Juan, "matutupad na ang iyong pangarap." Sa isang iglap, ang kanilang palasyo ay naging mas magarbo at mas makulay. Ang mga tao sa kanilang kaharian ay tumahimik sa takot at paghanga. Hindi naglaon. Si Maria ay naging isang diyosa, isang nilalang na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng kanilang kahilingan, isang malupit na pagbabago ang nangyari sa buong kaharian. Ang palasyo na dating magara ay naging isang napakabigat na simbolo ng kapangyarihan. Isang palasyo na may mga pader na tila kasing taas ng mga ulap. Ang mga taong naninirahan sa paligid ay nagsimulang magpakita ng takot at paghanga sa bagong anyo ng kanilang hari at reyna. Si Maria bilang diyosa ay pumasok sa isang bagong estado ng kapangyarihan na wala sa kanyang imahinasyon. Siya ay naging higit pa sa isang hari, isang nilalang na may kontrol sa lahat ng bagay. Isang nilalang na may kakayahang baguhin ang mga batas ng kalikasan at lipunan. Ang mga tao sa kanilang kaharian ay nagsimulang magdala ng mga alay at magdasal kay Maria. Sinusunod nila ang bawat utos niya, natatakot sa kanyang kapangyarihan. Ang mga alagad ni Maria ay nagsimulang magtayo ng mga templo at dambana para sa kanya, at ang bawat kaganapan sa kaharian ay pinagdiriwang bilang isang pagdiriwang ng kanilang diyosang pinuno. Ang mga kasamahan ni Mang Juan ay nagsimulang magtaka, at habang ang mga tao ay humahanga kay Maria, si Mang Juan ay nakatayo sa likuran, nakatanaw at nag-iisip kung ang lahat ng ito ay tama. "Juan," isang araw ay sinabi ni Maria, "tingnan mo ang mga alay at galak ng mga tao. Tinuturing nila tayo bilang mga Diyos, at ang lahat ng kanilang mga pangarap ay umiikot sa ating mga kamay. Ang mga tao ay maghihintay sa ating utos. Ngunit, alam mo ba, Juan, hindi pa tayo tapos. Nais kong magpatuloy ang ating kapangyarihan at maging mas higit pa rito. Wala nang hadlang sa atin sa kabila ng kaligayahan na ipinapakita ni Maria. Nakikita ni Mang Juan ang mabigat na bigat na dumarating sa kanilang buhay. Isang bahagi ng kanya ang nagsasabing tama na ang lahat ng ito, ngunit si Maria na napapaligiran ng mga tagasunod at patuloy na nagtatanim ng higit pang pagnanasa ay hindi na nagpapakita ng kontento. Ang kanyang mga mata ay kumikislap pa rin ng mga pangarap na hindi matitinag. "Maria," sabi ni Mang Juan, "huwag mong kalimutan kung paano tayo nagsimula. Hindi ba't ang mga simpleng bagay ay nakapagpasaya sa atin? Teka lang, baka tayo ay mawalan ng lahat ng ito."
Ang kapangyarihan at yaman na mayroon tayo ay may kasamang mabigat na responsibilidad. Ngunit hindi pinansin ni Maria ang mga alalahaning iyon. Juan, wika ni Maria, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang ating mga tagasunod, ang ating mga kaharian. Ang mga ito ay para sa atin. Kung tayo ang maghahari, walang magiging sagabal sa ating mga pangarap. Wala nang makakapigil sa atin. Hindi ba't iyon ang gusto natin? Sa mga sandaling iyon, si Mang Juan ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Ngunit ang takot na mawala si Maria at ang kanilang kapangyarihan ay nagpapigil sa kanya. Hindi siya makatanggi. Ang kaligayahan ni Maria ay ang kaligayahan din niya. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang tiisin ang pagnanais na dumating ng sobra. Ang mga hiling nilang mga bagay ay tila unti-unting nagiging isang mabigat na pasanin. At sa bawat hakbang nila, ang buhay nila ay unti-unting nawawala sa kanilang mga kamay, habang ang mga tao ay patuloy na nagpapakita ng debosyon kay Maria. Ang kanilang kaharian ay nagiging mas magaan at mas maginhawa. Ngunit habang ang mga bagay na ito ay tumataas, si Maria ay nagiging mas malupit at matigas ang puso. Ang kanyang mga kautusan ay nagiging mas mahigpit at ang mga hindi sumusunod sa kanyang mga tagubilin ay itinatakwil o tinatamaan ng galit. Ang dating magiliw at mapagbigay na si Maria ay unti-unting nawawala at sa halip ay napapalitan ng isang nilalang na puno ng pagnanasa at galit. Isang araw, isang matandang mang-uukit ng kahoy ang dumating sa palasyo upang magbigay ng alay. Matapos magbigay ng kanyang handog, tinanong ni Maria ang matanda, "Bakit hindi ka natatakot sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y Diyosa?" Ang matanda na hindi matatakot ay nagsabi ng matamis na ngiti, "Ang kapangyarihan, anak, ay hindi laging susundan ng paggalang. Huwag mong kalimutan na mayroong higit pa sa kapangyarihan na maaari mong hawakan. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang puso na laging humihiling ng mas mataas na kapayapaan. Dapat ay magbantay ka." Ang mga salitang iyon ay umabot kay Maria, ngunit hindi niya ito pinansin. Binaliwala niya ang mga aral na tila lumapit sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pananaw sa buhay ay nagiging mas matigas at mas malupit. Hindi niya alam na ang kanyang labis na pagnanasa ay nagiging sanhi ng unti-unting pagkawasak ng kanilang kaligayahan. Samantalang si Mang Juan ay nagsimulang makaramdam ng pagkabigo at unti-unti siyang nawawala sa landas na kanilang tinahak. Siya ay nagsimulang mag-isip na maaaring ito na ang pinakamalaking pagkakamali nila. Ngunit huli na. Ang kanilang mga kahilingan ay naipagkaloob na at ang mga epekto ng mga ito ay nagsimulang magpakita ng mga hindi inaasahang resulta. Habang ang mga araw ay lumilipas,
at ang kaharian ni Maria ay patuloy na lumalawak. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Ang mga dating tagasunod ni Maria na dating masaya at tapat ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang dating mapagbigay at makatarungang reyna na si Maria ay napalitan ng isang nilalang na matigas ang puso, puno ng galit at labis na pagnanasa. Minsan, isang hating gabi, habang ang mga buwan ay maliwanag at ang hangin ay tahimik, nakaupo si Mang Juan sa kanyang silid at pinagmamasdan ang mga bituin. Sa mga gabi ng mga nakaraang linggo, hindi siya makatulog ng maayos. Ang mga alalahanin ay gumugulo sa kanyang isipan at ang mga hindi mapigilang tanong ay patuloy na bumangon. Hanggang kailan pa ba magtutulungan si Maria at ako? Tanong niya sa sarili. Hindi na siya makapaghintay na makausap si Maria. Ngunit natatakot siya na hindi na siya magiging sapat para kay Maria. Natatakot siya na baka hindi na nila maibalik ang simpleng buhay na tinahak nila noon. Ang mga mata ni Maria ay kumikislap pa rin ng kaligayahan. Ngunit sa likod ng mga mata niyang iyon ay may nakatagong kalungkutan. Nakatanaw siya sa kanyang kaharian. Ngunit ang mga tanawing iyon ay hindi na siya nagpapasaya tulad ng dati. Juan, sabi ni Maria isang gabi habang naglalakad silang magkasama sa harap ng kanilang palasyo. Tingnan mo ang lahat ng ito. Ang mga tao ay lumalapit sa atin. Tinuturing nila tayong mga Diyos. At ang ating kaharian ay walang kapantay. Hindi ba't maganda? Si Mang Juan ay hindi nakasagot kaagad. May mga gabing tahimik na nararamdaman niyang may kulang. Ngunit hindi siya makahanap ng tamang salita. Maria, aniya pagkatapos ng ilang saglit. Tama nga na maganda ang lahat ng ito. Ngunit hindi ba't ang mga bagay na ito ay dumarating sa isang presyo? Hindi ba't tila may nawawala sa atin? Maria ay napatingin kay Mang Juan. May konting pagkabigla sa kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin, Juan? Tanong niya. Ngunit sa tono ng kanyang boses, nararamdaman ni Mang Juan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ba't ito ang mga bagay na magpapasaya sa atin magpakailanman? Si Mang Juan ay nag-atubiling magsalita. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay sinabi niyang, ang kapangyarihan, Maria, ay hindi nasusukat sa mga bagay na mayroon tayo, kundi sa kung paano natin itinuturing ang iba. Kung tayo'y nakalimot na sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin, hindi ba't iyon ang nagiging sanhi ng ating pagkakaligaw? Ngunit si Maria, na unti-unting nawawala sa mga simpleng pagninasa ng buhay, ay hindi nakikinig. Juan, sagot niya, kung ang kapangyarihan at ang ating Diyos ang posisyon ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, bakit tayo maghahanap ng iba pa? Nakita mo ba ang galak ng mga tao? Sila'y natatakot, ngunit tinatangkilik nila ang ating pamumuno. Hindi ba't ito ang nais nating makamtan? Muling bumuntong hininga si Mang Juan. Tama ka, Maria. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
may isang bahagi ng aking puso na nagsasabing hindi na tayo kontento. Hindi ko na alam kung paano tayo makakabalik sa kung saan tayo nagsimula. Sa simpleng buhay na may pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Nagdilim ang mukha ni Maria at hindi niya agad nasagot ang kanyang asawa. Juan, wika niya, ang buhay natin ngayon ay mas magaan, mas maganda. Hindi na tayo dapat bumalik sa nakaraan. Ang lahat ng ito ay ginawa natin upang magkaroon ng mas maginhawang buhay. Hindi mo ba nakikita ang halaga ng ating ginagawa? Ang lahat ng ito ay para sa atin. Hindi mo ba ito naiisip? Ang mga salita ni Maria ay nagdulot ng bigat kay Mang Juan. Nais niyang makausap si Maria ng mabuti. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa damdamin ni Maria na ang lahat ng kanilang mga hiling ay tama. Patuloy niyang itinatakwil ang mga tanong na gumugulo kay Mang Juan. At si Mang Juan ay nagsimulang magduda kung may paraan pa upang maibalik ang mga bagay sa kanilang dating estado. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Ngunit sa bawat sandali, mas nararamdaman ni Mang Juan na ang kanilang relasyon ay unti-unting nawawala. Ang mga araw ng kasiyahan at pagkakaroon ng simpleng buhay ay naging mga alaala na lamang. Si Maria ay patuloy na lumalapit sa kanyang mga tagasunod at pinapalakas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit si Mang Juan ay hindi na makapaghintay na muling maranasan ang simpleng mga bagay na nagpapasaya sa kanila, ang pagtawa, ang paghahapunan ng magkasama, ang pagiging masaya ng walang anumang kabigatan, habang ang kaharian ay patuloy na umaabot sa kanyang pinakamataas na pondo ng kapangyarihan. Ang mga tao ay nagsimulang magbuntong hininga at magduda. Walang sino man ang maaaring magsalita laban kay Maria. Ngunit unti-unti nilang nararamdaman ang matinding takot at hindi maipaliwanag na kalungkutan sa hangin. Sa bawat galak ng kanilang diyosa, may kabuntot na nagbabadyang panganib. Habang patuloy ang pamumuno ni Maria sa kanilang kaharian, unti-unti ring nagiging mahirap ang bawat araw para kay Mang Juan. Hindi na siya makapag-focus sa mga galak ng kanilang buhay sapagkat ang mga hindi masayod na alalahanin at ang mga tanong na patuloy niyang itinago sa kanyang puso ay naging mga bigat na hindi niya kayang kalimutan. Sa bawat hiling ni Maria para sa mas mataas na kapangyarihan, nararamdaman ni Mang Juan ang isang malalim na puwang sa pagitan nilang dalawa. Kung noon ay magkasama silang nagtutulungan upang magkaroon ng isang simpleng buhay, ngayon ay nararamdaman niyang nagiging magkaibang tao na sila. Ang mga mata ni Maria ay hindi na matitingnan sa pamamagitan ng pagmamahal, kundi ng mga pangarap na maghahatid sa kanila sa isang hindi tiyak na direksyon. Juan, isang araw ay sinabi ni Maria habang sila ay nag-uusap sa kanilang maluwang na trono, "Tingnan mo ang ating kaharian. Lahat ng bagay na pinangarap natin ay nakuha na. Walang limitasyon sa ating kapangyarihan at lahat ng tao sa buong mundo
ay natatakot sa atin. Hindi ba't maganda iyon? Hindi ba't ito ang buhay na nararapat sa atin? Maria, sagot ni Mang Juan, ang boses ay puno ng kalungkutan. Ang lahat ng ito ay maganda, ngunit hindi ko maiwasan na magtanong, hindi ba tayo nawawala sa ating mga sarili? Dati, magkasama tayo sa isang simpleng buhay. Ngayon, nakikita ko na ang lahat ng ating kahilingan ay nagbabalik sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Mayroong takot sa aking puso at hindi ko na alam kung paano tayo makakabalik sa ating dati. Si Maria ay nag-isang saglit at tiningnan si Mang Juan. Sa mga mata niya ay walang nakatagong kalungkutan, kundi ang isang mas malalim na hangarin na hindi maintindihan ni Mang Juan. Juan, wala akong nakikitang mali sa ating kapangyarihan. Sagot ni Maria, lahat ng ito ay para sa atin. Wala na akong hiling pa. Sa lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, bakit maghahanap pa tayo ng ibang kasiyahan? Ang mga salitang ito ay parang tinig na dumapo sa kanyang puso. Si Mang Juan ay natigilan at muling nag-isip, ngunit alam niyang may mga bagay na hindi na pwedeng balikan. Maria, sagot niya ng mahinahon, masaya ako sa iyong kaligayahan, ngunit ang kapangyarihan na ating hinahangad ay nagiging mabigat sa ating mga puso. Hindi ba't ito na ang pinagmumulan ng ating kalungkutan? Si Maria ay tumahimik sandali. Muling tinanaw ang mga tao na nagdiriwang sa harap ng kanilang palasyo. Juan, aniya, huwag mong gawing hadlang ang iyong takot. Ang mga tao sa labas ay naghahangad na maging katulad natin. At tayo ang kanilang pag-asa. Hindi mo ba nakikita? Tayo ay mga Diyos na ipinanganak upang maghari at magbigay ng kaayusan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa mga mata ni Mang Juan, nagsimulang magbukas ang mga sugat ng kanilang mga pangarap. Habang patuloy silang naging pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ang mga tanong ay naging mas matindi. Hindi na ba nila kayang makabalik sa isang buhay ng kasimplihan? Hindi ba't ang kanilang mga hangarin ang naging sanhi ng pagkabasag ng kanilang kaligayahan? Si Mang Juan ay naglakad patungo sa dalampasigan nang hindi sinasadyang makita si Maria na ang mga mata ay naglalaman ng hindi matitinag na determinasyon. Si Maria, na ngayoy ganap ng Diyosa, ay nahulog na sa isang daigdig na hindi na kayang abutin ni Mang Juan. Hindi na siya makapagsalita ng totoo sa kanyang asawa. Tanging ang mga pagnanasa at ambisyon ni Maria ang siyang nangingibabaw sa kanilang relasyon. Ngunit habang patuloy si Mang Juan na naglalakad patungo sa dagat, siya ay nagdalawang isip. Baka nga ito na ang tamang pagkakataon. Naiisip niya kung ang lahat ng ito ay nagdudulot lamang ng pagkabasag sa ating buhay. Baka kailangan na nating magbago at balikan ang buhay na dati tayong masaya. Habang siya ay naglalakad patungo sa dalampasigan, isang malamlam na liwanag ang tumama sa kanyang mata.
Muling lumitaw ang mahiwagang isda mula sa mga alon. Kumikislap sa ilalim ng malamlam na buwan. Ang isda na parang naghihintay kay Mang Juan ay lumitaw ng mas maliwanag kaysa dati. Mang Juan, wika ng isda, nakita ko ang iyong pagdududa. Ang lahat ng iyong mga kahilingan ay nagbigay ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pagnanasa pa ring mas malalim na nag-aalab sa iyong puso. Nais mo bang itama ang lahat ng ito? Si Mang Juan, na ngayon ay puspos ng panghihinayang, ay lumuhod sa harap ng isda. Isda, aniya, huwag mo kaming gawing alipin ng aming mga pangarap. Huwag mong gawing hadlang ang kapangyarihan. Ibalik mo kami sa aming dating buhay. Ibalik mo kami sa kung saan kami naging masaya. Ang isda na mayroong kabuntot na kalungkutan ay tumango. Mang Juan, sabi ng isda, ang mga bagay na humuhubog sa inyong buhay ay maaaring mabago. Ngunit tandaan mo, ang bawat pagbabago ay may kapalit. Matapos makausap ang mahiwagang isda, si Mang Juan ay nagsimula ng mag-isip ng mas malalim at seryoso. Nais niyang baguhin ang lahat ng nangyari, ngunit natatakot siya na baka huli na ang lahat. Habang papalapit siya sa kanyang palasyo, dala ang mga bigat ng kanyang desisyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kalungkutan. Sa tuwing lumilipas ang bawat araw, ang mga alalahanin ay lalong lumalala. Ang mga tanong na walang kasagutan, ang takot na mawalan ng lahat, at ang pangarap ni Maria na maging pinakamakapangyarihan ay nagsisilbing paalala ng kanilang mga pagkakamali. Si Maria, sa kabilang banda, ay patuloy na namumuno bilang diyosa. Sa bawat araw na lumilipas, siya ay nagiging mas malupit at hindi na kayang makontrol ng kahit sino. Ang mga tao sa kanilang kaharian ay hindi na makapag-isip ng tama, sapagkat ang kanilang mga pangarap ay nakatali na sa paghanga kay Maria. Hindi na sila ang mga tao ng kabutihan, kundi mga tagasunod ng isang Diyos ang naghahangad ng higit pang kapangyarihan. Juan, minsan ay sinabi ni Maria habang sila ay nag-uusap sa harap ng kanilang trono, tignan mo ang mga tao. Ang kanilang pananampalataya sa atin ay lumalalim. Hindi ba't hindi na natin kailangan ng mga bagay na wala sa atin? Hindi ba't ang lahat ng ating hiling ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan na maghari sa buong mundo? Si Mang Juan, na hindi makapagsalita ng maayos, ay nagsimulang magduda. Maria, hindi ko alam kung ito pa ba ang tamang landas. Tinutulungan ko ang iyong mga pangarap, ngunit nakikita ko ang mga tao. Ang mga ito'y natatakot na sa atin. Hindi ba't iyon ay isang senyales na tayo'y nagiging malupit? Hindi na pinansin ni Maria ang mga sinasabi ni Mang Juan. Juan, hindi mo ba nakikita ang lahat ng ito? Tayo'y mga Diyos na maghahatid ng bagong kaayusan. Wala na tayong kailangang gawing mga hakbang na paatras. Kailangan natin ng higit pang kapangyarihan upang maging ganap na maligaya. Ang lahat ng tao ay magsisilbing
tagasunod natin. Habang nakatayo si Mang Juan sa harap ng kanyang asawa, nagsimula siyang mag-isip ng malalim. Kung ang lahat ng kanilang mga pangarap ay naging isang mabigat na pasanin, baka nga kailangan na nila itong baguhin. Ngunit paano? Paano nila matatamo ang kaligayahan kung ang lahat ng ninais nilang kapangyarihan ay nagiging sanhi ng kanilang pagkawasak? Hindi na siya kayang pigilan pa ng kanyang mga alalahanin. Pumunta siya sa dalampasigan kung saan unang lumitaw ang mahiwagang isda. Tinawag niya sa kanyang isipan. Nais ko ng pagbabago. Nais ko ng kasimplihan at kaligayahan. Ibalik mo kami sa aming dating buhay, sa buhay na puno ng pagmamahalan at hindi ng kapangyarihan. Ang isda na matagal nang hindi lumitaw ay nagpakita muli sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang katawan nito ay kumikislap ng ginto at ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Mang Juan, wika ng isda, nakita ko na ang iyong mga hinanakit. Ang kapangyarihan na inyong hiling ay nagdala ng mga bagay na hindi ninyo inasahan. Ang lahat ng inyong kahilingan ay nagsisilbing mga pagninasa na pwedeng magdulot ng kapahamakan. Ang tanging paraan upang itama ito ay ang pagpapatawad sa inyong mga sarili at ang pagsasakripisyo ng iyong mga pangarap. Si Mang Juan, na puno ng takot at kalungkutan, ay nagpatuloy. Isda, nais ko nang ibalik ang lahat. Gusto kong bumalik sa dati, kung saan ang buhay ay puno ng mga simpleng bagay at pagmamahalan. Hindi na namin kayang hawakan ang lahat ng ito. Iyon ang iyong magiging kahilingan, sagot ng isda. Ngunit tandaan mo, Mang Juan, na ang mga pagbabago ay may kaakibat na sakripisyo. Ang lahat ng inyong mga kahilingan ay may magiging kabayaran. Isang malamlam na liwanag ang pumatagilid sa paligid ni Mang Juan. Mabilis niyang inabot ang kanyang kamay at nagdasal, humihiling ng pagpapatawad at pagbabalik ng kanyang dating buhay. Ibalik mo kami sa dati, aniya, kung saan wala kaming mga pangarap ng kapangyarihan, kundi ng kasimplihan at pagmamahal. Ang isda, sa kabila ng mga alon na lumalapit sa dalampasigan, ay tumango. Mang Juan, nais ko sanang ipagkaloob ang iyong kahilingan, ngunit ito ay magdadala ng mga pagbabago na hindi mo inaasahan. Ang buhay ay hindi palaging nakasalalay sa mga pangarap na nais natin. Magkakaroon kayo ng mga sakripisyo, ngunit ang kaligayahan ay muling babangon mula sa inyong mga kamay. Nang magbalik si Mang Juan sa kanilang palasyo, pakiramdam niya ay parang may isang mabigat na pasanin na nahulog mula sa kanyang mga balikat. Ang mahiwagang isda ay ipinagkaloob ang kanyang kahilingan, ngunit ang mga saloobin sa kanyang isipan ay puno pa rin ng mga alalahanin. Ang lahat ng ito ay tila isang mabigat na kalungkutan na nagsisimula ng magtimbang sa kanyang puso. Alam niyang ang kanyang kahilingan ay magdadala ng mga pagbabago, ngunit hindi niya alam kung paano makikitungo sa mga pagbabagong iyon.
Habang naglalakad si Mang Juan pabalik sa palasyo, naramdaman niyang ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay tahimik, ang mga alon sa dagat ay hindi na kasing lakas ng dati. Isang pakiramdam ng pagkawala at takot ang lumusob sa kanya. Pumunta siya sa loob ng palasyo, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, ramdam niyang ang palasyo ay nawawala ang sigla na dati nagbibigay saya sa kanila. Ang mga dingding ng kanilang palasyo ay tila naging malupit, at ang mga tao sa kanilang kaharian ay nagiging tahimik at nag-aalangan. Ang lahat ng mga bagay na kanilang pinagsamahan na nagsimula bilang mga pangarap na puno ng kaligayahan ay naging isang mabigat na alaala ng mga hangaring hindi matutugunan. Si Maria, naabala sa pagmumuni-muni sa kanyang palasyo, ay hindi agad napansin ang pagdating ni Mang Juan. Maria, wika ni Mang Juan. Ang kanyang boses ay malungkot at puno ng pagdududa. Ang lahat ng ito ay nagsimula ng magbago. Ang mga pangarap na ating hinangad, ang kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na ating nakuha ay hindi na tayo ginugugol ng kagalakan. Nakita mo ba ito? Hindi na tayo magkasama tulad ng dati. Si Maria ay tumingin kay Mang Juan at ngumiti ng may kasamang pagkabigo. Juan, wika niya, hindi ba't maganda ang lahat ng ito? Ang ating kaharian ay lumalawak at ang mga tao ay patuloy na sumusunod sa atin. Hindi ba't wala na tayong ibang kailangang gawin kundi ang pamunuan sila? Maria, sagot ni Mang Juan. Saan ba patungo ang lahat ng ito? Ang mga tao ay natatakot sa atin at tayo na ang mga Diyos sa kanilang mga mata, ngunit tayo'y nawawala sa sarili natin. Hindi ko na kayang makita ang kaligayahan sa mga mata mo. Hindi ko na kayang maramdaman ang pagmamahal na dulot ng ating simpleng buhay. Muling ngumiti si Maria, ngunit may bahid ng galit sa kanyang muka. Juan, sagot ni Maria, huwag mong gawing hadlang ang iyong mga pagdududa. Ang buhay na ito ay nararapat sa atin. Hindi mo ba nakikita? Hindi ba't tayo ang pinakahuli sa mga nilalang? Ang ating kapangyarihan ay walang katulad. Ang lahat ng tao ay natatakot sa atin at wala nang makakapigil sa atin. Ngunit si Mang Juan ay hindi na kayang pigilin ang mga pagnanasa na patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Maria, hindi na ito ang buhay na gusto ko. Hindi na tayo magkasama sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang mga pangarap mo ay nagsimula ng maging dahilan ng ating pagkasira. Hindi na tayo magkasama sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang hindi maiwasang katahimikan sa kanilang palasyo. Sa mga mata ni Maria, naglaho ang kanyang mga pangarap at ang mga bagay na dati niyang pinahahalagahan ay nagsimula ng magbago. Hindi siya tumugon, kundi tinitigan lamang si Mang Juan. Ang mga mata ni Maria ay puno ng hindi matitinag na determinasyon at galit sa sarili niyang mga pangarap. Si Mang Juan, na puno ng pagsisisi,
ay nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang bawat hakbang na ginagawa niya ay nagpapalakas sa kanyang pasya na kailangan nilang magbago. Hindi na niya kayang balikan pa ang mga bagay na humubog sa kanilang buhay. Hindi na niya kayang pigilin ang takot na nararamdaman niya. Habang siya'y naglalakad palayo, ang mga tao sa kaharian ay nagmamasid sa kanya. Sila'y tahimik at nagmamasid lamang sa kanyang pag-alis. Sa kabila ng mga pagdiriwang at kasiyahan sa kanilang paligid, may kabuntot na kalungkutan na unti-unting bumabalot sa buong kaharian. Ang mga tao na tinuturing silang mga Diyos ay hindi na nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Muling sumikang araw at ang kalangitan ay nagsimulang magbago. Habang si Mang Juan ay naglalakad patungo sa dalampasigan, nakatayo siya sa gitna ng dalampasigan at nagdasal. "Isda," sabi niya, "nais ko ng pagbabalik. Ibalik mo kami sa dati. Ibalik mo kami sa buhay na puno ng kasimplihan at pagmamahal. Ibalik mo kami sa mga araw na hindi namin kailangan ang lahat ng ito. Ibalik mo kami sa tunay na kaligayahan." Ang isda na matagal nang nawawala ay muling lumitaw sa harap ni Mang Juan. "Mang Juan," wika ng isda, "ang iyong hiling ay magiging totoo. Ngunit tandaan mo, ang pagbabago ay may kasamang sakripisyo. Ang lahat ng inyong mga hiling ay may mga kapalit." Si Mang Juan, na hindi na kayang itago ang kanyang mga alalahanin, ay nagpasya, "Isda, ibalik mo kami sa aming buhay. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Ibalik mo kami sa kung ano kami dati." At sa mga salitang iyon, ang lahat ng kanilang mga kahilingan ay nagsimula ng magbago. Ang mga alon sa dagat ay nagbabalik ng malalakas na huni, at ang kalangitan ay muling nagniningning ng mga bituin. Ang palasyo na naging simbolo ng kapangyarihan ay nagiba, at ang mga tao sa kanilang kaharian ay nagsimulang muling maramdaman ang kaligayahan na nawala. Muling dumapo ang malamlam na liwanag ng buwan sa dalampasigan, at ang mga alon ng dagat ay nagsimula ng humina. Si Mang Juan na nakatayo sa gilid ng dagat ay nakatanaw sa malalayong pampang. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at takot, ngunit alam niyang sa oras na ito siya'y nagdesisyon ng tama. Kung ang lahat ng kanilang mga pangarap ay magdadala lamang ng kapahamakan, mas mabuti na silang bumalik sa kanilang mga ugat, sa buhay ng pagmamahal, kasimplihan at content. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nararamdaman niyang hindi pa huli ang lahat. Kailangan nilang baguhin ang kanilang landas, at sa bawat hakbang, kailangan nilang magsakripisyo upang makamit ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nakabase sa kapangyarihan o materyal na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa. Mang Juan, narinig niyang tumawag ang mahiwagang isda. "Handa ka na ba sa iyong hiling?" Ang iyong kahilingan ay magdadala ng bagong buhay, ngunit may kabuntot na sakripisyo.
Hindi ba't ito ay iyong ninanais? Si Mang Juan ay lumuhod sa harap ng isda, puno ng pasasalamat at pangako. Isda, ibalik mo kami sa buhay na wala nang hinahangad, kundi ang pagmamahalan. Ibalik mo kami sa isang buhay na simple at puno ng kaligayahan. Ang isda ay tumango at nagsimulang magbigay liwanag. Ang buhay na nais mo ay magbabalik, ngunit tandaan mo, Mang Juan, na ang bawat sakripisyo ay may kaakibat na pagbabago. Hindi ka na babalik sa eksaktong buhay na mayroon ka dati. Subalit ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay na iyong nahanap noon. Habang ang isda ay nagsasalita, nagsimulang magbago ang kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag at ang hangin ay nagsimulang maging malamig at magaan. Ang mga ulap sa langit ay nagsimulang magiba ng anyo at ang mga alon ng dagat ay tila sumasabay sa mga hangarin ni Mang Juan. Matapos ang ilang sandali, nagbago ang lahat. Ang mga pader ng kanilang palasyo na minsan ay naglalaman ng yaman at kapangyarihan ay nagsimulang humina at maglaho. Ang kanilang mga kasangkapan na puno ng kasaysayan ng kanilang mga tagumpay ay nawalan ng halaga. Ang mga tao sa kaharian ay nagbalik sa kanilang mga simpleng buhay at ang mga tanawin na dati matayog at magara ay muling bumalik sa kalikasan. Walang bahid ng kalupitan o takot. Si Maria, na matagal nang naging diyosa, ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Habang ang mga alon ng dagat ay bumabalik sa kanyang mga paa, ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago. Ang kanyang pagiging diyosa ay naglaho at siya ay muling naging isang simpleng tao katulad ng dati. Ang kanyang muka ay naging mapayapa at ang kanyang mga mata ay muling nahanap ang pagmamahal na nawala. 1. Wika ni Maria. Ito na ba ang buhay na nais mo? Ito na ba ang buhay na ating pinili? Si Mang Juan ay ngumiti at niyakap si Maria. Oo, Maria. Ito na ang buhay na higit pa sa anumang kapangyarihan. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na mayroon tayo, kundi sa mga simpleng sandali na nagsisilbing ilaw sa ating mga puso. Ang kanilang mga kamay ay magkasama at sa pagyakap nila sa isa't isa, nawala ang lahat ng takot at pagkabahala. Ang simpleng buhay na kanilang pinili ay muling bumangon at ang kaligayahan ay muling nagsimula sa kanilang mga puso. Sa bawat hakbang na kanilang tinahak, muling nilang natutunan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa mga materyal na bagay o kapangyarihan, kundi sa mga simpleng aspeto ng pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaisa. Ang mga tao sa kanilang kaharian ay nagsimula ring muling magtulungan at ang takot na minsan nilang naramdaman ay nawala. Ang mga kabundukan, dagat at mga halaman ay muling naging simbolo ng buhay, pag-ibig at kapayapaan. Nagsimula silang magtanim ng mga puno at magtulungan upang itaguyod ang isang bagong buhay, isang buhay na puno ng simpleng kasiyahan at pagmamahal.